Now, I'd like to be very clear on this. Anong nangyari nung panahon ni Pinoy? Dito kasi pinag-uusapan. We're talking about rehabilitation, we're talking about forest, yung parang preservation of forest, we're talking about classifies agricultural land. Bakit nakapasok ang sandamakbak ng mga negosyo at dumating na sinasabing pagpapatitulo? Ano ba nangyari dito? Is it more of political situations now na nangibabaw? Tama ka, palagi ko. Ganun nga yung politiko. Kaya nga sabi ko siya kanina, kapag yung mga politicians doon sa Boracay, alam nilang may kapit sila sa taas, hindi mo talaga may pupush yung compliance ng environmental compliance yan. Kaya siguro nung based sa assessment na ginawa ng DNR ngayong panahon na ito, na napakarami ng mga establishmento na nakapasok dyan. At they even encroach na dun sa forest land. At dahil dun sa nangyari na yan, nakita natin yung mga wetlands, supposed to be wetlands. Ito yung critical dahil pupunta rin yung mga floodwaters. So, natabunan na yun, na-reclaim at may mga establishment na rin doon. So, tapos nag-deteriorate yung drainage system, sewer lines. So, talagang tama yung description ng ating Pangulo na naging cesspool ang Boracay. Okay. So, ito ngayon ang gusto nating i-address ngayong panahon na to. Well, sa akin kasi, I'd like to say na during the time na panahon ni Pinoy, bakit hindi, kumbaga carry over yung mga ginawa ng Korte Suprema na kinatigan to preservation? Ano ba ang kumontra dito? Sa pagkaalam ko sa Unfiltered na may mga malalakas na mga politiko na sila ay kingmaker from the Visayas. Kasi pag sinabi mong Antique, Aklan, Rojas City, sila yung mga naghahari-hari dyan. Sila yung would-be kingmaker. Kaya takot yung mga nasa lokal na takot yung mga nasa national government, whether ikay sa DILG, whether ikay sa DNR, whether ikay sa turismo, kasi iba yung utak ng palasyo that time. Panahon to ni Pinoy. Alright. Ang pagkaalam ko, may mga hindi sila sinunod at medyo nagbago. At may mga dumating na mga negosyante at may mga crony at may mga sinasabing stakeholders, oligarchs kung tawagin. Ito ngayon ang problema natin. Hindi ba nakaabot sa inyo sa DNR na may mga bagay na hindi na sinunod at bagkos na baliktad yung mga ruling? Because pagkaalam ko, meron source ako rito, Mar Rojas. So, ito kasi yung susunod na hari sana hindi nangyari. Hindi nangyari. At hindi nangyari sa panahon ni Pinoy na hindi na carry over. Galit si Pinoy kay GMA. That's true. So lahat ng ginawa ng GMA noon, kabaliktaran at sinisisi pa ni Pinoy ang GMA. Tama ka. So ngayon, nakakalimutan ito mga putok sa buhong pendeho, mga stakeholders kasalukuyan, ang binabanatan, ang kasalukuyang administrasyon na ang siyang nag-uumpisang pagbabago. Tama. Ang nakalimutan ng tao, gusto kong sabihin mo, saan nagkamali? Saan critical nangyari? Saan ng kumbaga ang malaking pagkakasala? Sa panahon ni GMA or sa panahon ni Pinoy? Sa panahon ni Pinoy palaga malaki yung pagkukulang dyan. Ayun. Kasi ang nangyari dyan, may mga, tama ka, may mga inisyatibo na ginawa ang ating Pangulong Gloria at that time. May mga regulasyon na siyang gustong ipatupad dyan at iayos. In fact, kinatigan ng Korte Suprema. At meron na tayo at that time ng carrying capacity natin doon. Okay. So alam na natin kung ano limitasyon. Kaya lang pagdating nga nung susunod na administrasyon after GMA, alam mo naman na hindi sila magka terms So talagang hindi lang in good terms. Magkaaway talaga. Magkaaway na talagang lahat ng ginawa ni GMA parang hindi na naipatupad. Kaya nga nagkaroon tayo ng problema pagdami ng mga businesses diyan. Dahil ang mga permiso naman yan nagagaling din naman sa kanila din. Kami environmental compliance. Ang problema diyan kasi base rin sa aming investigation ngayon, assessment diyan, may mga establishments diyan nakatayo na wala namang permit na nagagaling sa ating ahensya. So, yun ngayon ang tinitutukan natin. Bakit kayo nagkaroon ng ganyan mga kalalaking buildings na wala naman dapat kayo, hindi naman dapat kayo nandyan? So, pagdating doon sa sinasabing business permit and license na lumalabas sa lokal. Sa lokal na so, naghahari-harian. Nasanay, namihasa, naging spoiled brat itong mga lokal na pamahalaan na parang hindi sila pakikialaman ng nasyonal. May sarili silang sovereign, kumbaga may sarili silang autonomy. Ang problema natin yan, kahit na issuean natin sila ng notice of violation, parang hindi naman nila napapansin. Dead malang. Dahil kahit na pumunta ka doon, kayang-kaya nilang hindi ka pansinin dahil meron silang mas malakas na connection sa taas. Dahil may patron. May patron sa sila. Palasyo noon. Kulay dilaw. Parang gano'n. Okay, gano'n. Okay, ngayon. Ako'y mas magandang nakikita ng tao kasi lagi kong sinasabi, the failure of the government started
nung kapanahon ni Pinoy, because nagkaroon na siya ng negligence or pinabayaan na. Nagkaroon ng sinasabing, ito naman permissiveness. Correct. Permissive, pinabayaan na lang yung kinatigan ng Korte Suprema na ma-preserve, na yung classification, tama, all of a sudden, iba na yung administrasyon ni Pinoy. Umabuso yung mga clout doon from Aklan, Torrojas, Antique, kung ano-ano yung lugar na Visayas, Iloilo, sila yung naghahari-hari at the time. So lahat yung mga stakeholders didikit lang sa palasyo, didikit doon sa mga doon sa probinsya na yan, sa kung sino man yung mga senador back na kulay mga dilaw, sila yung dahilan ng problema kasi sila yung nagbago na ngayon naging epekto ng problema.